Gaya ng nasabi natin kanina, tayo ngayon ay nasa panahon ng Adbyento o paghahanda para sa pagdating ng ating Panginoon. Sinabi rin natin na ito ay pwede ring tumukoy sa pagharap natin anumang oras sa Panginoon natin, sa kamatayan natin. Very meaningful yung sinabi sa Ebanghelyo na pwedeng i-relate natin dito. Anytime, pwedeng magkakasama tayo, kukunin ng isa, iiwan ng isa, mauuna yung isa, pero susunod din naman yung isa. Ang tanong, handa ka na ba? Tanungin mo ha yung katabi mo. Kaya lang baka sabihin sa'yo, mauna ka. Seriously, mga kapatid, kung tatanungin ko po kayo, anong edad para sa inyo ideally pwedeng kunin na ni Lord ang isang tao? 80? 90? Kung kayo tatanungin ha, 100? Taas naman. Pero kung hindi naman alagain, kung quality na buhay naman, kung malakas pa naman, why not, di ba? Blessing pa rin yan. Kung tatanungin ko naman kayo, ano ang ideal na edad para kunin ni Lord yung asawa ninyo? Yung biyanan ninyo? Huwag kayong magkakamali. Baka ngayon pa lang, kuhanin na kayo ni Lord, ipakuha nila kayo. The point is, gusto natin mahabang buhay. Kaya nga kapag may birthday, hindi nawawala ang spaghetti, ang pansit, for long life daw yan. Sa mga birthday prayers and wishes, hindi nawawala yung more birthdays to come. Mabuhay ka hanggang gusto mo, ang biro pa ng karamihan. Nung kasagsagan ng COVID-19, nagka-COVID, yung tita ko, si Tita Baby, kapatid ng nanay ko, severe. Na-intubate na, natubuhan na hemoperfusion pa. Severe talaga. Kaya akala namin, yun na. Magkahalong pag-aalala, pagkaawa, pagkatakot. Kaya gabi-gabi nagdarasal kami para sa kanya. Ako personally, bukod sa dasal namin as a family, nagdarasal ako for her. And I won't forget this. Kasi minsan nagdasal talaga ako. Naramdaman ko yung kalungkutan ng nanay ko, naawa ako. Kaya ang sabi ko, kay Lord, sana dugtungan mo pa ng buhay ang tita ko. Kung gusto po ninyo, ibawas ninyo sa taon ng buhay ko. Okay lang, basta mabuhay lang. Himalang na buhay, malakas na. Parang hindi nagkasakit. Nagkakasino na, kung alam ko lang. Pero kaya hindi ko ito makakalimutan. Kasi minsan, nasasagi sa isip ko, nagtatanong ako sa Panginoon, ilang po bang taon yung binawas nyo? Siyempre, gusto ko naman humaba ang buhay ko, bata pa ako. Nakatutuwa nga tayo, doon natin sinusukat ang ating buhay sa edad natin. Ay, hindi naman bilang yung mga matatanda na na-encounter ko, hindi ko naman tinatanong, sinasabi ang edad sa akin, Father, 80 na ako. Father, 90 na ako. Yung iba nagpapahula pa. Father, laan mo. Hindi ko naman tinatanong, ha? Makikita mong very proud sila sa edad nila. Bakit nga? Malakas pa, nakakapaglakwat siya pa, etc. Kaya nga kapag ganyang mga edad na matanda ng talaga, taon-taon, pinagdiriwang natin talaga ang kaarawan nila. At kaya nga kahit ang pamahalaan ay nagbibigay ng insentibo kapag umabot sa 100. Walang masama diyan. Dangan nga lamang, ang buhay ay hindi lamang dapat patungkol sa edad. Life should be more than that. Hindi tayo nilikha ng Panginoon para nandyan lang at magkaedad. Hindi tayo nilikha ng Panginoon para dito lang mag-occupy ng espasyo sa mundong ito. At sa araw-araw na ginawa niya ay mag-convert lang ng oxygen to carbon dioxide. Hindi tayo pamparami, pampagulo lamang sa buhay na ito. Kinakailangan may gawin tayo. Hindi nga ba't pagharap daw natin sa Panginoon, ang isa sa mga una niyang sasabihin sa atin sa Matthew 25 verse 21. Hindi naman, wow, umabot ng 80. Bongga, pasok na, welcome. Wow, umabot ng 100. Wow, galing mo, tibay mo. Pasok na, welcome. No. Ang sasabihin sa atin ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Well done. So dapat may ginawa. Dapat may ginagawa tayo na makabuluhan. Kaya nga sabi ni St. Paul, ang hindi nagtatrabaho, hindi dapat pakanin. Kailangan may gawin.
Sapagkat kung batugan, kung umaasa na lamang, kung hindi hinohon at ginagawa ang talents niya para makatulong sa iba, kapatid, tandaan natin, pananagutan natin to sa Panginoon natin. Baka later on, hindi natin marinig yung mga words na, well done sa kalangitan. Baka sa impyerno na lang. Baka ma-overhear mo yung isang demonyo, tinatanong si Satanas, Bossing, anong gagawin kong luto para sa batugan na ito? Sasabihin niya, well done. Patay ka dyan. Pero hindi gumagalaw, hindi nagtatrabaho, okay na. Narinig po natin sa ating mga pagbasa. Halimbawa, dun sa ating ebanghelyo, nagsisikain, umiinom, nag-aasawa, just for personal reason, for personal gain. Hindi lamang dapat ang paggawa ay ganon. Narinig natin sa ating second reading, may mga gumagawa ng pagkakasala, mas lalong hindi dapat ganon. May mga taong gumagawa para makapagpayaman lang, para sumikat lang, para maging kilala lamang. Hindi lang dapat at hindi dapat na yun lamang ang buhay pag ganon. No wonder, kapag ang mentalidad natin ay ganito, may mga tao na parang nasa kanila na ang lahat, pero hindi masaya. May mga taong successful pero hindi fulfilled in terms of age. May mga taong aging but not necessarily growing. May mga taong adding years into their life but not life into their years. And that is not a meaningful life. Hindi yon ang buhay na gusto ng Diyos para sa atin. In fact, pagharap natin sa Kanya, hindi naman niya itatanong sa atin, magkano na ang pera mo? Nasaan ang bankbook mo? Ilan na ang lote mo? Ano na ang narating mo? Ano ang tinapos mo? Hindi. Ang itatanong niya sa atin, pinakain mo ba ako? Pinainom mo ba ako? Dinalaw mo ba ako? Ginawa mo ba yung gusto ko? Sumunod ka ba sa kalooban ko? Kasi tandaan natin, sinasabi sa Isaiah 43 verse 7, kung bakit tayo nilikha ng Diyos, ano ang magbibigay ng kahulugan at purpose sa buhay natin? Nilikha tayo ng Diyos upang parangalan siya. Kaya nga sabi pa ni St. Paul sa 1 Corinthians 10:31, whatever you do, whether you eat or drink, do it to glorify God. Yun ang purpose ng buhay natin. Hindi basta paggawa, kundi paggawa ng kabutihan. In that way, pwede natin siya na talagang parangalan. Kaya nga ang sabi, well done good and faithful servant. Hindi naman sinabing, wow, well-dressed, mayaman, welcome. Wow, well-versed, maraming alam, talino, welcome. Wow, well-known, sikat yarn, welcome. No, well done, good and faithful servant. Ibig sabihin, yung taong gumawa ng kanyang misyon sa mundo to glorify God. Kaya nga, kahit ang mamatay, ay batang-bata pa lang. Natatandaan ko dati, meron akong binles. Bata sa sinapupunan. Kasi, patay na. Ilalabas na lang. Pero pag nilabas, patay na. Pero, mga ilang buwan buhay yan sa sinapupunan. Pero hindi mailalabas ng buhay sa sinapupunan. Alam po ninyo, kahit yung bata ngayon, na hindi na ilabas mula sa sinapupunan, pero nabuhay kahit papaano ng ilang buwan, pagdating sa langit noon, ang sasabihin pa rin ng Panginoon sa kanya, well done, good and faithful servant. Kasi yung mission niya na makapag-provide kahit ilang buwan lamang ng kaligayahan sa mga magulang niya, na-fulfill niya. Kaya nga rin, yung edad na 80, yung edad na 100, kung wala tayong ginawang mga kabutihan, to our detriment yan. Ang sasabihin ng Panginoon sa atin, tumanda ka, wala kang ginawang kabutihan. Di ba sinasabi natin, tumanda ka, wala kang pinagkatandaan. So yun ang paraan para tayo ay maging fulfilled sa buhay. Yun ang paraan for us to glorify God. Well done. Gumawa ng mabuti, maraming mabuti, at hindi lamang gumawa ng mabuti at maraming mabuti, pagbutihin ang paggawa ng mabuti. Well done. Pagbutihin ang paggawa ng mabuti. Always do and give your best. You see, nag-iisa tayo sa mundong ito. Kaya dapat ibigay natin ang kaya nating ibigay. Gawin natin ang kaya nating gawin. Kung meron tayong katulad, yung carbon copy natin, in terms of lahat ng katangian natin, pwede mo hindi ibigay yung best mo sapagkat may ibang gagawa Hindi Wala tayong katulad. Kahit yung mga kakambal nga
na magkadikit. Magkaiba pa rin ang nararamdaman eh. Magkaiba pa rin ang gusto. Nag-aaway pa rin kahit papaano. So magkaiba. At dahil nag-iisa tayo sa mundong ito, meron tayong pwedeng ibigay at gawin na hindi po pwedeng ibigay at gawin ng iba. Kaya nga magkakasala tayo if we will not give and do our best. Isipin po ninyo, isang malaking puzzle. Maraming pieces of puzzle. Kapag nabuo yung puzzle pero kulang ng isa, ano sasabihin mo? Maganda ba? Ba't kulang ng isa? Ganon ang mangyayari. Kapag hindi natin ginagawa at ibinibigay, lagi ang best natin. Our family and this world, our society, will not be as beautiful, as bright as it should be. You see, when you're giving your best, mas nagiging makulay. Hindi lamang ang iyong buhay, kundi ang buhay ng mundo na iyong ginagalawan. When you're giving your best, halimbawa, isa kang empleyado, namatay ka, tama naman yung sinasabi nila na bukas makalawa immediately, makakakuha ng kapalit mo. Pero kung nung nagtatrabaho ka, ginagawa mo talaga yung best mo, mamimiss ka ng iyong amo. Sasabihin ng amo mo, iba siya. Iba siyang magtrabaho. Kung ibinibigay mo talaga yung best mo as a husband and as a wife, mamatay ka man, malabo nang makapag-asawa yung asawa mo. Kasi nakapag-set ka na ng standard sa kanya bilang kabiyak niya. Kung makapag-asawa man, hindi kanya makakalimutan. Sigurado yun. Kasi ibinigay mo talaga yung best mo. Best na pagmamahal, best na pag-aalaga, best na pasensya, best na care sa kanya. Mamatay ka man na isang anak, kung pwedeng momentarily maisip ng mga magulang mo, may iba pa naman tayong mga anak. Pwede yun kahit pa paano Momentarily po pwedeng maisip ng ibang mga kapatid mo, meron pa naman akong ibang mga kapatid at kahit yung kaibigan ko po pwedeng maging kapatid ang turing ko. Momentary lamang yon. Kung sa buong buhay mo, you were always giving and doing your best as a child, as a sibling, as a daughter, as a son, as a brother, as a sister, momentary lamang yon. Sa pagbabalik at babalik sa ulirat nila, iba yung anak kong ito. Iba. Iba talaga. Kasi binibigay mo lagi ang best mo sa kanila. Kapatid, pag sinabing best, hindi ito yung nakikipagkumpetensya ka sa iba. Hindi yun ganon. Pag sinabing best, dahil wala ka namang katulad hindi ka pwedeng makapagkumpetensya kasi kayo magkaiba. Pag sinabing best, ginagawa mo ang kaya mo sa lubos ng makakaya mo. Yung kahit nakapagbigay ka na, magbibigay ka pa. Kahit di mo na obligasyon, susuungin mo pa rin yon. Kahit na nasaktan ka, magmamahal ka pa na, nare-respeto ka. Halimbawa, isagad na natin sa mag-asawa. Nagkahiwalay kayo na hindi mo kasalanan. Hindi na talaga maibabalik yung dati. Pero yung respeto mo sa kanya, nandun pa rin. At least bilang nanay o tatay na lamang ng mga anak niyong dalawa. Bilang isang magulang, pwedeng hindi ka naman mayaman, pero itinaguyod mo ang iyong mga anak para mabigyan ng magandang kinabukasan. At kahit hanggang sa mga kaapu-apuhan mo, nagtatrabaho ka pa rin. Ginagawa mo na lamang excuse yung libangan mo na lang, pero sa totoo, nagtatrabaho ka hanggang at para sa mga apo mo. Yung bang nagtrabaho ka na para sa mga anak mo at para sa mga apo mo, pero parang hindi nasusuklian enough or worthily yung paghihirap mo, pero nandun ka pa rin para sa kanila, that's giving your best. Yung kahit na may mga pagkukulang sa iyo, mga magulang mo, nung ikaw ang magkaroon, nandyan ka para sa kanila, inaalagaan mo, hindi ka nagkukulang. That's always giving your best. Yung kahit na nagkasala sa iyo ang kapatid mo, walang utang na loob, pero tinutuntun mo pa rin bilang kapatid, hindi mo tinatakwil. Nagkalayo man kayo, pinakikibalitaan mo, at kung kinakailangan tulungan, tinutulungan mo kahit palihim. Hindi mo sinasabi na ikaw ang tumutulong. That's always giving your best. Yung kahit na pangit yung pakikiharap sa'yo, ginagalang mo pa rin at pinakikiharapan mo pa rin ang maayos. Yung kahit na marami tayong naranasang problema, ay sumasampalataya at nagmamahal pa rin tayo sa kanya, nagsisimba ka pa rin. That's always giving and doing your best. Pag ganon, kapatid, ang sabi naman talaga sa atin, anytime and anywhere, pwede tayong mamatay. Mamatay man tayo, mamamatay tayo ng payapa at masaya. Kasi walang maisusumbat kahit ano sa atin ang iba. Lalo na ang mga taong sa atin ay mahalaga. Kahit nga ang Diyos walang maisusumbat sa atin. Father, nagsusumbat ba ang Diyos?
Palagay ko. Natatandaan niyo yung talinghaga tungkol sa isang hari na nagbigay ng mga talento sa kanyang mga alipin. Sinumbatan niya yung isang alipin. Bakit? Yung talentong binigay na sumisimbolo sa mga material and spiritual blessings, ibinaon eh. Ba't mo binaon? Dapat pinamuhunan mo. Dapat ginamit mo. Kasi sa pamamagitan ng talentong niya, mabibiyaan din hindi lamang ikaw kundi pati ng ibang tao. Kapatid, wag naman sanang pagharap natin sa Panginoon. Marami pa tayo mga blessings na hindi natin na-share sa iba. Kasi ang inisip mo lamang ay sarili mong talaga. Hindi lang ito material blessings ha. Binigyan ka ng Diyos ng biyaya na makapagpasensya, na makapagmahal pa, na makaunawa pa, na makapagpatawad pa. Pero hindi mo na ibinigay. Kasi ang dami nating katwiran. Baka abusuhin ako. Binigay ko na nga yung kanan, pati pa ba naman yung kaliwa? Ano ako, bobo? Hindi ako paabuso. Magtitira naman ako para sa sarili ko. Yan tayo eh. Alam po ninyo personally, ginagamit ko rin yung mga katwiran ngayon eh. Kasi makatwiran naman. Pero kasi tagal ko nag-aral sa seminaryo at hanggang ngayon pare ako, wala akong makitang ganyan sa Bible eh. Ang nakikita ko sa Bible, ang sabi ng Panginoon, pag magmahal ka ng buo. Yung kahit wala nang matira sa'yo. Tulad ni Kristo. Mahalin mo kahit ang hindi makamahal-mahal. Respetuhin mo kahit hindi respeto. Ang nakikita ko sa Bible ay yung sinasabing, whoever saves his life will lose it. But whoever loses his life for God's sake will save it. Yun ang nakikita ko. At batay sa karanasan ko at karanasan mo, alam mo na ito'y totoo. Hindi ka ilalagay ng Panginoon sa sitwasyon na hindi mo kakayanin. Lalo pat may dapat kang gawin. Dapat kang umunawa, dapat kang magpatawad, dapat ka pang magbigay, dapat ka pang magsakripisyo kahit marami ka nang naibigay. Hindi ka niya patuloy na ilalagay dyan kung wala ka nang ibibigay at kung wala na siya sa iyong isusupply. Ito sana ang hilingin nating biyaya, mga kapatid, sa ating banal na misa. Sapagkat doon susukatin ng Panginoon ang ating buhay, yung makahulugang buhay na sumunod sa Kanyang kalooban, yung buhay na gumagawa ng mabuti at sa paggawa ng mabuti, sinasagad, binibigay ang best, mas pinagbubuti. Ito sana ang hiling nating biyaya sa misang ito. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa. Hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, dumating ang baha nang di nila namalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao sa panahong iyon. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkakasamang kumikiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi nyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan nyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kaniyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Mga kapatid, ang mabuting balita.